Yan, good morning. Welcome sa ating channel. At muli ay tayo'y welcome sa inyong buhay. This is Neo from Neo the 7, the Ninja Samurai at Neo 7, the Lion of Judah. So, ang ating pag-aaralan po ngayon, no, yung patungkol po sa ating Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo. At lilinawin po natin kung ano po yung mga sino yung kasama natin ngayon dahil wala naman siya, umalis na ang ating Diyos. No? Kaya ito yung ating pag-aaralan ngayon para malinaw na tayo po ay sinamahan, ginabayan ng ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. So tayo po ay nabubuhay ngayon sa kasalukuyan ay kasama po natin ang ating Diyos, no? Yun po ay ang banal na Espiritu na kung saan ay iniwan niya nung siya ay umalis dito sa daigdig sapagkat marami pong tao na medyo naguguluhan sila, sino ba talaga ang kasama natin, no? Diyos ba talaga? Kaya yung iba kasi dapat basahin natin ang buong Biblia, no, para meron tayong kaalaman patungkol sa trabaho o function ng ating Diyos na buhay. Dahil yung iba hindi natin maintindihan kung kulang tayo sa kaalaman, hindi natin alam kung sino yung kasama natin ngayon. So ang totoo, ang kasama po natin ay ang Diyos po, no, na banal na Espiritu. Yun po ang kasama natin ngayon. Dahil umalis na po yung anak dito sa daigdig at pumunta na siya doon sa kanang kamay ng ating Panginoon Ama sa langit. So maganda yung ating pag-aaralan kasi dito natin malalaman, matututunan natin na ang Diyos pala ay nasa kanang kamay. Sa Mateo 26:64, sumagot si Jesus, kayo na ang nagsabi at sinasabi ko pa sa inyo na magtatagal at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihang Diyos na dumating sa nasa lapaan. So maging dito sa Marcos 14:64, sumagot si Jesus, ako nga makikita ninyo na ang anak ng tao ay nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat. Makikita rin ninyo ang siyang dumarating na nasa alapap ng kalangitan. So yun po yung anak ng Diyos, no, yung si Jesus Christ ay nandun na po sa kanang kamay ng ating Ama na nasa langit. Kaya ang ating pong kasama sa kasalukuyan po, no, yung umalis ng ating Diyos, pumunta na sa langit, yung pong anak na po. Yung banal na Espiritu po ang kasama natin ngayon na iniwan ng anak. Iba-iba po kasi ang function, no, yung Ama sa langit, no, tapos yung anak, yun po yung iniligtas ang mga tao. Pumunta po siya dito sa daigdig para tubusin lahat ng makasalanan ng tao, ang sinumang sumampalataya. At umakyat na po siya, no, doon sa Olibo, malapit sa Jerusalem. Kaya yun, at pag-akyat po ni Jesus Christ papunta sa langit, iniwan po niya ang kanyang banal na Espiritu dito sa daigdig para po siyang magiging gabay natin. So yan po ang katotohanan. Ang kasama po natin ay ang banal na Espiritu. So banal na Espiritu po yung kasama natin ngayon. Kapag tayo po ay nananalangin, tayo po ay nagdadasal, meron po tayong banal na Espiritu na gabay na nagmumula sa langit, no? Iniwan ng ating Diyos Anak, no? Yun po ang kasama natin sa kasalukuyan. Dahil ang Diyos nga ay umakyat na sa langit at kasama na ang kanyang Ama, no? Matthew 18. Kaya dito sa Biblia,
Merong mga, ang Diyos ay iba-iba po. No? Masusumpungan natin siya sa iba't ibang panahon, iba't ibang kaparaanan. Kaya, mas maganda, babasahin natin ng buo ang Biblia. Kailangan na buo. Para po maunawaan natin na ang Diyos ay ang Diyos po ay iba-iba po ang ginagawa ng ating Diyos, no? Yung Ama, yung Anak at ang Espiritu. Yung kasama po natin ngayon, yung banal na Espiritu. Yung po yung kasama natin ngayon na ang Diyos po ay tatlong persona. May Ama, Anak at ang Espiritu. Yung Espiritu, yun yung kasama natin ngayon sa kasalukuyan. Yun po ang kasama natin. Dahil nga umakyat na nga ang Diyos doon sa langit, kaya ang Diyos po ay hindi na natin kasama yung anak. Dahil nga namatay siya sa krus ng Kalbaryo at umakyat na siya. So ang kasama natin po ay yung Espiritu, banal na Espiritu. Yun po ang kasama natin. Kaya kailangan na basahin natin ang Biblia, no? Ng buo. Kailangan na para pagpasok sa Jerusalem. Kaya malalaman natin na ang Diyos po ay talagang makapangyarihan. Yan. Kaya totoo ang Diyos ay may kapangyarihan siya para sa buhay at kamatayan, no? Katulad ng ating street preaching kanina na ang Diyos po ay kahapon na ang Diyos ay may kapangyarihan siya sa buhay at kamatayan. Maging ang espiritu natin ay merong kapangyarihan ng Diyos. Kaya totoo na ang Diyos ay makapangyarihan siya. Kung may mga katanungan po kayo, no, pwede kayong magtanong, mag-comment. Mamaya may Bible study tayo. So, samahan niyo ako, magmumotor tayo mamaya, pupuntahan natin yung mga Bible study. Kaya, siguro ang ituturo natin yung kapangyarihan ng Diyos na siya ang daan, ang buhay. John 14:6, at sasamahan na rin natin na ang Diyos ay umalis na nga sa lupa, no? At kasama na ng Ama. Kaya sa pagbabasa ng Biblia, no, kailangan na buuhin natin ng buong chapter para malaman natin kung ano yung kwento. Yan. So, ayan, episode 14. Sa Gawa, chapter 1, basahin natin. Ayan. Gawa, chapter 1, verse 1. So sabi dito, mahal kong Teofilo, sa aking unang aklat ay isinalaysay ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula. Hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit, bago siya umakyat, ang mga apostol na kanyang hinirang ay pinagbilinan niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So mayroong kapangyarihan ng Espiritu Santo.
Sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, maraming ulit siyang nagpakita sa kanila at pinatunayan niyang siya talaga buhay. Siya ay nagpakita sa kanila at tinuruan niya tungkol sa paghahari ng Diyos. So ang Diyos namatay siya sa krus ng Kalbaryo at siya po ay muling nabuhay. Ibig sabihin, ang Diyos po ay may kapangyarihan sa kamatayan at may kapangyarihan siya sa buhay. No? Pwede siyang mamatay kung ibibigay niya ang kanyang buhay at kaya din niyang mabuhay sa sarili niya dahil Diyos na siya. Samantalang siya ay kasama pa rin pinagbilinan sila ni Jesus. Huwag mo na kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ay pinangako ng Ama. Kasi sinasabi ko sa inyo, si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di nagtatagal at babautismohan kayo sa Espiritu Santo. So lahat tayo ay kailangan mabautismohan sa Espiritu Santo. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit, nang muling magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatagpo ba ninyo muli ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda na ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. So, pag-alis ng ating Diyos, anak, bababa ang Diyos na Espiritu Santo. Ito yung sinasabi na Holy Spirit, no? Kasi tatlo po ang Diyos. Mayroong Ama, may Anak, at ng Espiritu. So, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. So, yung banal na Espiritu, ito po yung kasama natin. Hindi po yung anak, yung banal na Espiritu. No, kasama po natin ngayon ang Diyos na tinatawag na banal na Espiritu. Siya po ay Diyos po siya. Tatlong persona nga ang Diyos, no? Ama, Anak, Spirit. Pagkasabi nito, si Jesus ay inakyat sa langit habang ang alagad ng nakatingin sa kanya ay natakpan siya sa ulap. So, yung anak po ay umalis na po siya, no? Yung Son of God, no? Yung anak, ibig sabihin ay umakyat na sa langit. Ibig sabihin, ang kasama po natin, yung Holy Spirit na. Yun na po yung kasama natin, hindi po yung anak. Dahil yung anak po ay namatay sa krus ng Calvary at umakyat na po siya sa gawa. No? During the time na ang Israel ay nasakop ng Roman Empire. So, umakyat na. Wala na yung ating Diyos. Umalis na siya. So, ang kasama natin ngayon yung Holy Spirit. Sila ay nakatingin sa langit habang siya ay iniakyat sa langit. Walang ano'y dalawang lalaking maputi ang lumitaw sa tabi niya. Sinabi nila, kayo mga taga-Galilea, bakit kayo nagkatayo rito at nakatingin sa langit? Ito'y si Jesus at umakyat sa langit. Sa pagbabalik gaya, nakita ninyong pag-akyat niya. Nagbalik sa Jerusalem ang mga apostol buhat sa bundok ng Olibo na halos 1 kilometro lang ang layo ng lungsod. So sa Olibo, doon sa bundok, no, sa Jerusalem, nandun po, no, umakyat ang Diyos papunta sa langit. Ang kasama po natin ngayon ay Holy Spirit na. No, ang Diyos na banal na Espiritu. So, wag po tayong may misinterpret, no, sa pagbabasa ng Biblia na baka ipaglaban mo, kasama mo ngayon ang Diyos anak. Baka nagkakamali ka po. Mamimisinterpret po natin ang Biblia kapag tayo po ay hindi nagbabasa ng Biblia ng buo. Basahin po natin ang buong Biblia para po matutunan natin na paano siya ipapaliwanag sa takdang panahon sa tamang sitwasyon. So baka sabihin mo ang kasama mo ngayon yung Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo. Hindi po. Umakyat na po siya, no, doon sa kanang kamay ng Ama. Binasa na po natin kanina, no, sa Biblia. Kaya umakyat na po ang Diyos papunta sa Ama doon sa langit. Ang kasama po natin dito ay ang Holy Spirit sa Gawa chapter 1. So basahin po natin yung Gawa chapter 1. Dahil ang kasama po natin ngayon yung banal na Espiritu na. Hello, shout out Ma'am Miley. Shout out sa mga Team YouTuber. Yung kasama natin ngayon, baka ma-misinterpret po natin. No? Tatlong persona po ang Diyos. Mag-comment po kayo para maresbakan ko po kayo. Ma'am Eileen, shout out. At ang kasama po natin ngayon, hindi po yung anak. Yung anak kasi pumunta na sa doon sa Ama sa langit. Ang kasama po natin ngayon, ang Diyos po yung banal na Espiritu. Isang malinaw dito na sinabi, di ba? Na umakyat na ang Diyos doon sa langit, yung sa Ama. Si Jesus Christ umakyat na. Kaya sabi dito, yan, sinabi dito sa Gawa chapter 1, no?
O, na tatanggap kayo ng kapangyarihan sa pagbaba ng inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, buong Judea at Samaria. O, ibig sabihin, umakyat na talaga ang Diyos. No? Sumagot si Jesus, ang mga panahon ay magkakataon itinakda ang Ama sa kanya sariling kapangyarihan. Hindi na kailanman pang malaman ninyo kung kailan iyon. So, ang Diyos po ay umakyat na sa langit, no? Ayan, sila ay nakarinig na langit, isinilalat sa langit, walang ano-ano'y dalawang lalaking maputing, ayan, nagbalik sa Jerusalem. Pagkat sabi nito, si Jesus ay inakyat sa langit habang ang alagad nakatingin sa kanya, natakpan siya ng ulap. Gawa chapter 1 verse 9. Umakyat na ang Diyos, yung anak doon sa langit, yung muling nabuhay. No, sa pagkamuling nabuhay po siya, na napunta po siya doon sa Olibo, no, malapit sa Jerusalem, 1 kilometro. At pumunta na po sa langit. Iniwan niya ang kanyang banal na espiritu. So, ang kasama po natin dito, malinaw na ang kasama po natin sa kasalukuyan po ay Diyos siya na banal na espiritu. So, tatlong persona po ang ating Diyos. Mayroong Diyos Ama, Anak, Espiritu. So, yung Diyos na Espiritu, yun po ang kasama natin. Baka ma-misinterpret nyo. Sasabihin nyo, ang kasama ko ngayon, yung Diyos, kasi tinanggap ko si Jesus Christ as a personal Savior, no? Kasi sabi nga, di ba, sa Roma 10:9, basahin natin. Sa Roma 10:9, kung ipapahayag ninyo sa labi si Jesus Christ, ang Panginoon ng buong puso, kang sasampalataya sa siya muling binuhay ng Diyos, ay maliligtas ka. Ibig sabihin, if you confess with your mouth that Jesus Christ raised Him from the dead, you will be saved. So, si Jesus Christ po, no? Once na nagkaroon tayo ng faith, pananampalataya, na tinanggap natin siya as a personal Savior, no? Ang benefit nito ay salvation, no? Kaligtasan. Pero ang kasama po natin dito sa lupa as for today, no, yung banal na Espiritu, Holy Spirit po. No, wag mo sabihin na ang kasama mo ngayon ay si Jesus Christ, kasi si Jesus Christ ay umakyat na po siya sa kalangitan. No, sa Gawa chapter 1 verse 9. Kaya basahin po natin ng lubusan ang ating Diyos, no? Na ang Diyos po ay umakyat na, sinabi ng Diyos, Gawa chapter 9, Gawa chapter 1 verse 9. Yan. Si Jesus ay inakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. So umakyat na po si Jesus Christ doon sa langit sa Ama nung muli siyang nabuhay, no? So kailangan po yung ating interpretation ng Biblia ay kailangan malinaw po siya, no? Kailangan talagang ito po ay clear. Sa present situation, past situation, maipaliwanag natin para po malinawan po yung mga nakikinig, no, na ang Diyos pala ay mayroong Ama, Anak at Espiritu at iba-iba po ang trabaho nila. So malinaw po na ang kasama natin ngayon ay Diyos, banal na Espiritu. So, ayan na, baka naman nalilito pa kayo. Ibig sabihin, malinaw na tayo dyan, ang kasama po natin ay banal na Espiritu. So, isang napakagandang malinaw po ang ating tinuro ngayon, na clear po tayo, hindi po yung anak ang kasama natin. Yung banal na Espiritu. So, i-send natin sa group chat sa Team PhillyTuber. Kung gusto nyo mag-join sa Team PhillyTuber, pwede kayong mag-join. Para po maliwanagan po kayo, kung may mga tanong kayo, pwede nating pag-aralan. Ayan, isisend ko na sa group chat para po maintindihan ng lahat. Ayan.
So malinaw na hindi na po tayo mami-misinterpret doon ha. Ang kasama po natin ay banal na espiritu, yun po ay iniwan ng ating Diyos. So, sinabi dito, subalit nakatanggap kayo ng kapangyarihang pagbaba ng inyo sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea. O, di ba? Banal na espiritu ang iniwan natin at iniwan po niya ang kanyang banal na espiritu. No, yun po ay Diyos po yun, no, yung magiging guide natin, magiging katuwang natin. Ayan. So, si Jesus ay inakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin. Ayan. Ayan, salamat po. Yun po ay isang malinaw ha, na ating pagpinag-aralan ngayon. So, ang 12 tribes of Israel ay ang 12 alagad, no, nabawasan ng isa si Judah kasi nagpakamatay. Si Judas pala, Judas. So, ang natira dito si Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo. O yan ha. Si Simon at si Judas na anak ni Santiago. So, ito yung 11. 1, 2, si Pedro, 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, si Simon. So, 11 lang sila, no? Si Pedro, si Juan, sa Santiago, si Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, no? Si Santiago, si Simon, si Judas, anak ni Santiago. So 11. So inalis na. At panalangin kasama nga ng babae si Maria si Jesus, kayong din ang mga kapatid niya. So talagang makapangyarihan ng Diyos. Okay, subaybayan nyo po. Mamaya mag-Bible study tayo. Pupunta po ako doon, no? Hello, shout out Ma'am Esther. Salamat po. Yung ating topic, no, yung si Jesus Christ po ay umalis na, no, sa mundong ito. Yung namatay sa krus ng Kalbaryo, umakyat na sa langit. Kaya ang kasama po natin ang banal na espiritu na gagabay sa atin. Yun po, no, yung Diyos ng espiritu. Ang Diyos po ay makapangyarihan siya, no? Kahit umalis siya, mag-iiwan siya. So kahit na tayo ay iniwan ng Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo, iniwan niya ang kanyang banal na espiritu. So yung Holy Spirit po ay yun po ang function para gabayan tayo. Mag-comment po kayo. Ay, salamat Ma'am Esther. Ayan. Salamat sa inyong suporta. So yung ating tinatalakay, no, si Jesus Christ ay umakyat na po sa langit. Yun po ang ating punto ngayon. Ang kasama po natin ang banal na espiritu, no? The God of Holy Spirit, no? Tatlo kasi ang persona ng Diyos, Ama, Anak, Spirit. Yun po ay pinapaniwalaan at sinasampalatayanan natin na mayroong Ama, mayroong Anak, at mayroong banal na espiritu. Salamat po sa pagsuporta. Mamaya may Bible study ako, pwede kayong sumuporta uli at iwa-watch ko po lahat na naka-comment dito. Nagsubaybay ay ipo-full watch ko yung mga longer video nyo mamaya. Magre-rest back ako sigurado, tataas, mamumonetize tayo lahat. Shout out Sir Juby Cabalo. Ma'am, baka si Ma'am to, Ma'am Juby. Okay, pwede kayo mag-comment para ma-resbakan ko po kayo. So thank God, no, yung etong ating gawa, no, Acts chapter 1 verse isang malinaw na umakyat na, verse 9. No? Si Jesus Christ umakyat na sa langit nung siya ay muling nabuhay at kasama na po siya ng ating Ama. So ang ating kasama po ngayon ay si Jesus, yung banal na espiritu, no? Yun po ang nag-guide sa atin, nagli-lead, nagbibigay sa atin ng advice, no, para gumawa ng mabuti. Holy Spirit po ang nagkukonbikta sa atin. So disappear na, totally absolute, wala po si Jesus Christ sa daigdig.
Ibig sabihin, ang kasama natin, no, yung Diyos na banal na Espiritu. Wala na po si Jesus Christ. So, ang pagbabalik po ni Jesus Christ in the second coming po, siya po ay hukom na judge para husgahan na tayo sa ating mga kasalanan, sa mga ginawa nating kabutihan. Kung tayo ba ay makasalanan, mapupunta sa impyerno. Kung tayo mabuti, tinanggap natin si Jesus Christ as a personal Savior, naging matuwid sa harapan ng ating Panginoon, tayo pa ay mapupunta sa buhay na walang hanggan, yung pinangako niya na eternal life. So, ang Diyos po ay, siya po ay authority. He has a power and authority between life and death. Tulad ng street preaching natin, no? Meron siyang kapangyarihan na ibigay ang kanyang buhay, mamatay, pwede siyang mabuhay. Kapangyarihan po niya yon. He has a power, no? He is a supreme power, no? Lahat ng mga nilalang to all creation, lahat po. Siya po ang pinakamakapangyarihan. God is all-knowing God. God is supreme power, no? Almighty God. God is provider, no? Lahat po ay kaya niyang i-provide, no? And God is all omniscient, no? Lahat po ay nasa omniscient, lahat po ay lahat po ay nasa anywhere. Jesus Christ is anywhere, everywhere. So ibig sabihin po ang Diyos po ay makapangyarihan po siya. Wala tayong pwedeng itago, no? Kaya sa buhay natin bilang lingkod ng Diyos, maging tapat tayo. So meron pa tayong gagawin, magba-Bible study pa ako at tayo po ay pansamantalang kasi meron pa tayong gagawin, Bible study. So mamaya magre-rest back ako. Yan. So salamat po sa inyong suporta. At kung may mga tanong kayo, meron kayong mga gustong linawin, ay ating pong pag-aaralan po yung mga gusto nyo pong mga katanungan. Mag-comment lang po kayo. Pwede po kayo magtanong kung may mga katanungan po kayo. At wala naman pong mawawala kung magtatanong kayo. At lahat po yan ay ating pag-aaralan. No? So, kung may mga katanungan po kayo, pwede po natin yan na pag-aralan. Itatopic po natin yan. Hello, shout out. Salamat sa inyong pagsuporta. At re-rest back muna tayo sa isa. Hello, shout out. Salamat, no, pag may mga sumusuporta na ang sarap mag-live. Mapipil mo talaga na mapipil mo yung pagiging content creator mo. Pag may mga sumusuporta. Okay, salamat po at mamaya uli magba-Bible study ako, subaybayan nyo. Pupunta tayo sa Bible study, magla-live tayo. God bless you sa inyong lahat. Okay, God bless you.